Ang totoong breadwinner na tour guide ay si Siya pala. Marie Claire Euro. Marie, ano yon? Yung hindi mo masyadong sinasadya mo, hindi masyadong galingan. Hindi ka talaga nagpahalata kanina. Kasi po yung vegan po talaga, ang ano ko po talaga sa Batangas, Oo. Pagsanghan, Manila, and Tagaytay. Pero yung vegan, hindi pa po ako nakakapunta talaga. Manila Actually, lang ako. sinabi mo yun doon sa Kilatis, Apo. nung tinanong ka ni Jared. Yung Oo. mga napuntahan niya eh. Pero nagsabi pala siya ng totoo nung unang natin siyang kinausap. Yung sa mga pinagtatrabahuhan niya, mga pinagtuturan First time niya pala talaga sa vegan. Sa vegan. Kaya kinabahan ka ba? Oh, na-shock po ako bakit yun. Sana yung Luneta na lang. Mas alam niya yung luneta. Luneta. Oo. Pero ilang taon ka ng breadwinner? Simula po 18 years old ako. Ngayon ay ilang taon? 32. 32. Ay, napakatagal mo na rin Mahaba palang na, breadwinner. Bakit sa'yo napunta ang obligasyon ng pagtataguyod para sa pamilya? Kasi 18 po ako, iniwan na kami ni Papa sa mga kabilang bahay. Tapos yung ate ko po, nakipag-live-in sa jowa. Kaya ako na po yung pangalawa at ako na po yung tumutulong sa mga kapatid ko. Naulinigan ko sa kwento niya. Nung simula, kayong dalawa ng ate mo, Apo. nag-usap kayo na parang magtulungan kayo para itaguyod yung pamilya Apo. nyo. So, nung simula, dalawa kayo. Apo. Tapos bigla siyang nawala. Tapos sa'yo naiwan. Mag-isa yung Apo. obligasyon. Anong pakiramdam nun na parang naiwan kang mag-isa? Nagalit po ako. Alam niya naman po yun eh. Nagalit ako sa kanya pero okay naman. Tanggap ko naman kasi mas okay mas gusto niya yung pamilya niya buo. Kaya po, tanggap ko yun na ako na. At saka, katulad ng lagi natin pag-usap, may kanya-kanyang rason ng mga tao eh. Kasi syempre yung ate niya, di ba, inaasahan mo siya. Oo. Pero nung bumuo siya ng sarili niyang pamilya, obligasyon niya na rin na tutukan ang kanyang pamilya. So, di ba, gustuhin niya man, pero lalo na sa hirap ng buhay, kailangan mong talagang mamili kung sinong ipaprioritize Yes. mo eh. Kasi kung di pare-pareho kayong Bababa. Parehas kayo babagsak. di ba? Sino bang namimili kung sino ang breadwinner? May ganun ba? Bakit sa'yo napunta? Did someone ask you to do it na, oh, ikaw na ha? O nagkusa ka? Paano nagiging breadwinner ang isang miyembro ng pamilya sa kaso mo? Nagkusa po ako eh. Kasi nagka-boyfriend din naman ako pero hindi ko sila kayang iwan. Hindi ko uunahin yung lalaki para sa pamilya ko. Priorities. Minsan talaga na tinitimbang mo kung ano yung mas mahalaga sa ngayon. Choices, di ba? May kanya-kanya silang choices. Yung ate niya, choice niya yun, na iginalang niya na rin naman, di ba? Tapos siya, pero choice niya, karapatan niyang mag-love life, pero hindi ko kayang iwanan ng pamilya. Yeah. So, maraming times na ile-let go mo talaga yung relationship mo for your 2 family. times na po. 2 times. 2 times na iniwan ako ng lalaki kasi dahil sa pamilya ko. Hindi mo kayang mag-focus dun sa inyong dalawa. Kasi po, pag may relationship ka po, di ba, dapat focus ka sa kanya. Pero, hindi ko po talaga kaya. Kasi kawawa naman sila kung wala ako. Kaya po, nakipaghiwalay na lang po. Iniwan ko po. Pero paano naman yung pansarili mo? Panili mong Diba? kaligayahan. Tsaka gano'ng kasakit yun? Kasi for sure, na-in-love ka din. Oh, broken hearted nga ako. Ngayon, di ba? How painful is that? Yung letting go of a person you love so much. Letting go of your happiness. Yes, parang personal. Oo, di ba? pinatay niya yung sarili niyang kaligayahan. Paano mo yun hinaharap? Itong huli po, as in, gusto ko na mag-give up. As in, wala lang akong ginagawa kundi uminom. Tapos iyak po ako ng iyak. Tapos napansin ko, parang hindi pala pwede. Kawawa naman yung anak ko, tapos yung mga kapatid ko. Kung sasuko ako. Tapos nagising na lang ako na, ay hindi pwede. Kailangan ko bumangot ulit.